Kumusta mga ka-angler at mahilig sa pangingisda? Ang inyong kaibigang mangingisda, si Kapitan Rod, ay narito muli para magbigay ng pinakabago at pinakatumpak na prognosis ng kagat ng isda. Maghanda kayo mga kaibigan dahil ang 20 ng Oktubre, 2025 ay maaaring maging isang napakagandang araw para sa ating hilig. Ang Oktubre ay panahon ng transisyon mula sa tag-ulan patungo sa tag-araw sa Pilipinas. At ito ang dahilan kung bakit ang araw na ito ay maaaring maging kakaiba sa pangingisda dito sa ating mga karagatan at ilog. Narinig ninyo ba ang tungkol sa pagtatapos ng tag-ulan at ang simula ng mas magandang panahon? Manatili kayo at ipapaliwanag ko kung bakit kailangan ninyong iwan ang lahat at dumiretso sa pampang. Ngayon, pag-usapan natin ang mga bituin ng ating pangangaso sa 20 ng Oktubre. Base sa aking karanasan at sa mga datos, may ilang species na dapat nating pagtuunan ng pansin. Una, ang talakitok or giant trevally. Kilala sa kanyang lakas at pagiging agresibo, ang talakitok ay siguradong magbibigay ng magandang laban. Hanapin sila sa paligid ng mga bahura, mga estruktura tulad ng mga pier o naglulutang na payao at sa mga drop-off kung saan mabilis lumalim ang tubig. Bakit? Dahil sa mainit na temperatura ng tubig, aktibo silang nangangaso sa mga lugar na may sapat na pagkain. Gamitin ang poppers, stick baits, or kahit live bait tulad ng maliliit na isda. Subukan ng mabilis at agresibong retrieve para maakit ang kanilang atensyon. Pangalawa, ang maya-maya or snappers. Ang mga maya-maya ay karaniwan sa Pilipinas at makikita sa iba't ibang uri mula sa brackish water estuaries hanggang sa mas malalim na bahagi ng dagat. Sa araw na ito, hanapin sila sa mga mabato na lugar, mga istruktura sa ilalim ng dagat at sa mga bunganga ng ilog. Bakit? Mahilig silang magtago at mag-ambush ng kanilang biktima sa mga ganitong lugar. Mainit din ang tubig, kaya mas aktibo silang kumain. Ang sariwang hipon, pusit o hiwa ng isda ay mabisang pang-akit. Maaari ring gumamit ng mga jigs na pinapalutang sa ilalim. Pangatlo, ang barakuda o barakuda. Ito ay isang mabilis at mabangis na mandaragit na gustong-gusto ang mainit na tubig. Sa 20 ng Oktubre, asahan silang makita malapit sa mga bakawan, mababaw na bahura, at sa paligid ng mga istruktura kung saan sila nagtatago para mag-ambush. Bakit? Ang bahagyang maulap na kondisyon at ang papalapit na bagong buwan ay nagbibigay sa kanila ng perpektong pagkakataon para mangaso sa low light. Ang mga metal spoons, rapala, o mabilis na i-retrieve na plastic lures ay epektibo. Kung may live bait kayo, mas maganda. Pang-apat, para sa mga mahilig sa deep sea, ang dorado or mahi-mahi. Ang Oktubre hanggang Nobyembre ay magandang panahon para sa dorado. Hanapin sila sa malayo sa pampang, lalo na sa paligid ng mga naglulutang na debris or FADs, fish aggregating devices, na kung tawagin natin ay payaw. Bakit? Ang mga estrukturang ito ay umaakit ng maliliit na isda na siyang kinakain ng dorado. Subukan ang trolling gamit ang balihu or makukulay na skirted lures. Ang dorado ay kilala sa kanilang pagtalon at makukulay na display, kaya't maghanda para sa isang nakakatuwang laban. Ngayon, unawain natin ang bakit sa likod ng ating prognosis. Panahon. Sa 20 ng Oktubre, 2025, inaasahan natin ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan sa buong araw at gabi dito sa Pilipinas. Ang temperatura ng hangin ay aabot sa pagitan ng humigit kumulang 26 at 31 degrees Celsius. Mayroon lamang 10% na tsansa ng ulan sa umaga at 20% sa gabi. Ang presyo ng atmosfera ay inaasahang magiging stable o bahagyang tataas matapos ang mga pag-ulan nitong nakaraang araw.
at ang hangin ay magiging mahina. Bakit mahalaga ito? Ang ganitong stable at mainit na panahon na may kaunting ulan at mahinang hangin ay perpekto para sa pangingisda. Mas komportable ang mga isda at mas aktibo silang maghanap ng pagkain. Temperatura ng tubig. Ang temperatura ng tubig sa ating mga karagatan ay mananatiling mainit, nasa humigit kumulang 29 hanggang 31 degrees Celsius. Bakit mahalaga ito? Sa mga tropikal na lugar tulad ng Pilipinas, ang mainit na tubig ay nangangahulugan ng mas mabilis na metabolismo para sa karamihan ng mga species ng isda. Ibig sabihin, mas aktibo sila, mas mabilis magutom, at mas handang kumagat sa ating mga pain. Magandang balita para sa atin. Yugto ng buwan. Sa 20 ng Oktubre, 2025, tayo ay nasa waning crescent na yugto ng buwan. Halos bagong buwan na. Ang bagong buwan ay magaganap sa susunod na araw, kaya napakaliit ng liwanag mula sa buwan. Nasa humigit kumulang 1% lang ang pag-ilaw. Sa tradisyonal na paniniwala ng mga mangingisda, ang mga bagong buwan at ang mga araw na malapit dito ay madalas na magandang panahon para mangisda. Bakit? Dahil sa napakaliit na liwanag, mas nagiging aktibo ang mga mandaragit sa gabi at mas malakas ang tidal movement na nakakaapekto sa paghahanap ng pagkain ng mga isda. Kaya't, mga kaibigan, huwag ninyong maliitin ang kapangyarihan ng buwan. Pangkalahatang aktibidad ng isda. Sa pangkalahatan, inaasahan natin ang maganda hanggang sa napakagandang aktibidad ng isda sa araw na ito. Ang pagtatapos ng tag-ulan ay nangangahulugan ng mas malinaw na tubig at mas kalmadong dagat na mainam para sa lahat ng uri ng pangingisda. Ang mga predatory fish ay magiging aktibo at ang mga bottom-dwelling species ay makakahanap ng mas maraming pagkain. Huling pagtatasa. Base sa lahat ng datos na ito, ang stable at mainit na panahon, ang mainit na temperatura ng tubig, at ang impluensya ng bagong buwan, ang 20 ng Oktubre, 2025 ay magiging isang magandang araw para mangisda sa Pilipinas. Asahan ng aktibo at masigasig na kagat ng isda, lalo na kung gagamitin natin ang tamang estratehiya at pain. Kaya mga kaibigan, huwag na kayong magpatumpik-tumpik pa. Grab na ang inyong mga gamit, mag-ingat sa daan, at tandaan ang mga tips na ibinahagi ko. Sanay laging sagana ang inyong huli at laging tight lines para sa inyo. Bago kayo umalis, isang pakiusap. Kung nagustuhan ninyo ang prognosis na ito at nakatulong, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe sa aking channel para sa mas marami pang fishing tips at adventure. At sabihin nyo nga sa akin sa comment section saan kayo plano mangisda sa araw na ito at anong isda ang target ninyo. Magbahagi kayo ng inyong mga kwento at obserbasyon. Hanggang sa susunod, mga kaibigan, kleine plugjes, spinners en lichte jigs werken uitstekend. Paarzen jagen vaak in scholen, dus als je er één vangt, blijf dan op die plek. Voor de karpervissers onder ons. Karpers zijn het hele jaar door actief, maar de beste sessies zijn doorgaans in de lente en zomer. Met de daling van de temperaturen worden ze voorzichtiger, maar ze moeten nog steeds eten om vetreserves op te bouwen voor de winter. Zoek ze op diepere, rustige plekken, waar de temperatuur stabieler is. Voer met boilies, mais of tijgernoten en heb geduld. Een enkele, goed geplaatste aanbieding kan het verschil maken. Laten we nu de omstandigheden van vandaag eens goed onder de loep nemen, vrienden. De weersvoorspelling voor België op 20 oktober 2025 laat temperaturen zien tussen de 12 en 14 graden Celsius overdag. En 's nachts daalt het kwik naar 11 graden Celsius. We verwachten lichte regen gedurende de dag
en ook in de nacht, met een kans van 35 tot 40% op neerslag. De wind zal zwak zijn en uit noordelijke of variabele richtingen komen, later mogelijk draaiend naar oost tot noordoost. De luchtdruk zal waarschijnlijk licht dalen of op zijn minst onstabiel zijn door de regen. Dit kan de vis soms wat minder enthousiast maken, maar roofvis profiteert vaak van bewolkt en regenachtig weer. De watertemperatuur aan de kust ligt rond de 16,1 graden Celsius, maar in de binnenwateren schat ik deze rond de 12 tot 14 graden Celsius. Deze temperaturen zijn ideaal voor roofvis die zich voorbereidt op de koudere maanden, maar witvis kan wat trager worden. En de maan? Tja, de maan. Op 20 oktober 2025 hebben we te maken met een afnemende halve maan, die bijna overgaat in nieuwe maan, met een minimale belichting van 0,06 tot 1,1%.